Sa laki ng pera at alam naman ng taong bayan. Kung ano ang budget, wala ang budget sa baha nandun sa Brittany. Sa Brittany, andun po nakalagay ang budget ng flood control ng North Fairview. Yan lang po at sana yung iba dyan na nagdedepensa pa sa tinatawag na ng murakot sa flood control, sagutin niyo po yan. Grabe talaga ito, massive yung corruption, massive din yung cover-up. Kaya nawawala tuloy ng credibility yung ginagawa nilang investigasyon. Meron po ba tayong budget sa flood control? Ginamit po ba ng tama? So ano pong biyaya ang inyong nakita? Nung ito po ay tuloy-tuloy na pagbaha ang nangyari ang pag-ulan? Flood na lang, wala yung control. Tama po ba? Ngayon gusto ko pong marinig. Tanungin natin yung mga tao pa. Opo. Gusto Gusto ko natin pong mapakinggan yung mga marinig tao. sa inyo, ito lang pong nagdaan na bagyo. Dahil alam ko po, nung ako po'y bumaba dito, may isa po ditong river. Tama? Wala si Gadget. Ako po'y tumulay doon sa maliliit na, sa Tulyahan, di ba? Sama ko yung Tulyahan. Kaya gusto ko po sana marinig mula po sa inyo kung ano pong sitwasyon na nakaraang bagyo at anong aksyon na ginawa sa inyo ng mga ginagawa ng gobyerno. Ma'am, magsalita ka. Ay, marami kang hugot, ma'am. Ako po pala ay isang taga North Fairview at biktima rin ng tinatawag na baha na hanggang sa ngayon ang aking mga kababayan ay patuloy na naghihirap dahil sa tinatawag na flood control na puro flood, walang control. Dahil dyan sa tulay na nag-uugnay ng Santa Lucia at saka North Fairview, puro lang pangako hanggang ngayon napapako. Sa laki ng pera at alam naman ng taong bayan. Kung ano ang budget, wala ang budget sa baha nandun sa Brittany. Sa Brittany, andun po nakalagay ang budget ng flood control ng North Fairview. Yan lang po at sana yung iba dyan na nagdedepensa pa sa tinatawag na ng murakot sa flood control, sagutin niyo po yan. Ma'am, ano po yung pangalan niyo, ma'am? Ano pangalan niyo? Ako po si Bing. Isa po ako ang chairwoman ng Citizens Health Advocates and Police Action. Sino po yung congressman natin dito? Si Pio Vargas po. Pio Vargas po. Ganun ba? Ano yung Brittany? Kasi, di ba merong report na ipapatawag yata sila sa ICI? Pero ang gusto nila, mag-a-appear sila sa ICI pero executive session. Executive session, anong ibig sabihin nun? Sabi ni Atty. Bundong kanina at saka si Atty. Yvette, grabe talaga ito, massive yung corruption, massive din yung cover-up. Kaya nawawala tuloy ng credibility yung ginagawa nilang investigasyon. Meron akong narinig, na sinasabi ng mga cabinet members at saka yung mga tagapagsalita ng nagdidepensa ng administrasyon. Kung ang nag-umpisa na ibulgar itong corruption sa flood control ay yung Pangulo mismo. So, hindi siya sangkot dito sa corruption. Bakit naman niya umpisa ng investigasyon kung masasangkot siya? Alam niyo, meron akong nabasa sa isang blog o sa isang Facebook o TikTok. Para bang yung sitwasyon na may grupo sila o katulad dito, tapos may sumambulat na mabaho, tapos may sumigaw, o sino bang nagpakawala? Imbestigahan kung sino yung nagpakawala ng mabaho at amoy. Parang ganon yung sitwasyon, hindi ba? Kaya nakakalungkot talaga na yung sitwasyon na binanggit mo ngayon dito sa distrito ay nangyayari. So, abangan natin. Meron siyang dugtong. Habang nagsasalita ka, sabi po ni ate, hindi po ako nagsisinungaling. Meron po ako narinig dun sa kaliwa, sabi nila, ano bang meron sa Brittany? Ba't nabanggit ni ate? Pakinggan na natin kung meron daw sa Brittany. Pakinggan na natin, ate, for transparency,
transparency para hindi maging marites. At ano bang meron doon? Kung meron sabihin na ba't nabanggit ninyo? Kasi mayroong mga opisyal na nagsasabing wala daw pong project si Diskaya dito sa District 5. Pero meron po, Meron siyang meron po yan. Alam nila po yan. Alam din po ng mga opisyal ng ating gobyerno dyan na nakasako po sa Quezon City po. So, tama pala yung sinasabi ni Diskaya na May investigation doon po yan at alam naman natin na may report po yan. meron siyang project at meron siyang... Naka-ano yan eh, naka-news. Nako. Oo. Raul, dugtungan ko lang. Ano po masasabi ninyo sa naging news 2 days ago na sinasabi na ang pinakamalinis at wala pong bahid na distrito sa kabuuan po ng Quezon City at wala pong question pagdating sa mga flood control budget ay ang Distrito 5. Totoo po ba ito? Nagtataka po ako, yung binangin po ba ay parte ng Distrito 5? Pati po ng Distrito 5 ang Brittany po. Malaki pong issue. Ayan. Po yan Maripisa. Tayo po dito ay nagbibigay ng freedom of expression, May gusto po bang freedom of speech. Hindi. Oo. Baka may gustong sumusog sa sinasabi ni ate. Meron pa ba yung mga gusto pang magsalita at magsabi ng Ito si ate. Dito kasi maingay dito kanina. Dito tayo. May mga cheer. Si ate, ate. Bigyan natin ng ano yung iyong big boy, ate. Yung last election, alam namin, yung kandidato namin, panalo. Ang problema po, dapat gawan niyo ng paraan na palitan ang commissioner ng COMELEC kasi doon po nag-uumpisa ang ugat ng election. Nag-umpisa ako. Nag-ano kami. Pero, kung ang COMELEC commissioner ay hindi po honest, kahit po ang boto ng tao na matino, wala pong mangyayari. Nako, tama po kayo. Komentaryo, Comelec issue. Alam po niyo, ako rin po ay umikot sa Quezon City, nag-motorkid po ako rito at ramdam na ramdam ko po yung mainit na pagtanggap sa amin ng tao rito sa Saoyo, sa North Fairview, sa buong Quezon City. At magtataka rin po kami kasi sa sarili naming survey sa partido, maganda naman yung kinalabasan ng reaksyon ng mga tao sa amin. Pero paglabas po ng resulta ng halalan, nakagugulat po na napakalayo po ng nangyari na buwan. At talaga po yun ang rason kung bakit kami, si Atty. Jimmy, at yung may iba pang mga kasamahan po natin sa PDP Laban at tumakbo ng nakarang halalan, ay sumulat po kami sa Senado at nagsampa rin ang kaso sa Supreme Court ng patungkol po dyan. Hindi naman po kami nagpo-protesta. Para lang gusto nating maliwanagan, ano ba talaga itong ginamit nilang mga sistema or eskema para po sila ay paniwalaan ng taong bayan. So, marami po tayong mga political reforms na Ito, excited si ate nagtanong. Pakilala ko yun ate, ha? Magandang gabi po. Ako po si Maria Teresa Militante. Ayan Sa aming volunteer ni Kagawad JB. Hindi ko po masabing volunteer ng barangay kasi si Kagawad JB lang po ang tumatangkilik sa amin. Hindi ang itatanong ko lang po is sa inyo pong palagay sa mga nagdaang presidente. Ako po kasi alam ko kung kanino presidente at sino presidente ang pinaka-corrupt. Sa inyo pong mga palagay, sa inyo pong mga nakaupo, sino po ang pinaka-corrupt at lalong nagpahirap sa bansa natin ang kabi-kabila ang lindol. Sa totohanan lang po, sutil ako. Simula nung lumabas yung Diskaya na yan, sunod-sunod
na lindol na. Bakit? Lumabas yung mga buhaya. Nayanig yung mga lupa. Ang problema natin, maraming tao ang nadamay. Maraming mga infrastructure project ang nasira. Ngayon, ang tanong ko po, sa paanong paraan ninyo kami matutulungan, lalo na ang Barangay North Fairview, na lagi pong binabaha. Sa totohanan lang po, nakita namin yung yung pader po, yung mga retaining wall. Wala pong mga bakal, kasi po nag-iikot po kami. Kasama ko po si Kagawad JB. Pinipicture lang ko po yung mga pader na mga walang bakal, napakanipis ng simento, kaya lang hindi ko ma-post kasi baka mabarangay ako. Kaya ako. Pero sa totohanan lang po, ang barangay namin, kahit po maliit, sobrang active po ng aming barangay Kagawad. Paparating pa lang ang bagyo, nakaprepare na po siya. Kami po mga volunteer ay lagi sumusuporta kay Kagawad JB. Ngayon, sana po sa inyong pakikitungo sa amin ay matulungan niyo po kami sa aming barangay na maging maayos at magkaroon po kami ng proper na retaining wall na dapat at akma para sa aming flood control na hindi na po kami ganun bahain. Salamat po. Thank you. Thank you. Ano yung tanong mo? Kung sasabi mo kanina, Ang pinakatanong ko po para sir, sa lahat po ng mga nagdaang presidente, sino po ang pinakakurap? Kasi alam ko po kung sino. ngayon, balik ko yung tanong. Sino yung alam mo pinakakurap? Ayun na ko po ngayon. Iyon din yung sagot ko. Thank you, sir. Kasi dito maraming ano eh. Alam mo yan, sir? Dito maraming nakawan. Hindi lang milyon, halos lahat ng sakay ng gobyerno may nakawan. Ang naghihirap, kaming mahihirap. Ngayon wala ka nang mabiling sibuyas na 100 eh. 310 na. Ang hirap na po mag-budget. Ganun po sana. Kung sakali po na kami po willing kaming tumulong sa inyo, at the same time sana po matulungan nyo rin kami pagdating ng tamang panahon. Salamat po. Ano po ulit pangalan ninyo? Maria Teresa Meditante po. Maria Teresa, Marites ka lang ha? Okay. Ang Marites. Maria Teresa partner eh. Hindi po, napakahirap sagutin dahil po self-serving, sasabihin nila kami ay, alam niyo na, makasilin. Pero meron pong lumabas ng isang araw lang na Corruption Perception Index. Lumabas. Pababa na ng pababa yung korupsyon mula kay Era, pababa Gloria, pababa Pinoy, pababa Duterte. Ang baba na kay Duterte, nasa line of 4 na lang. Pagdating po kay Marcos, 80, line of 8 na naman ang korupsyon. Kaya ang aming pong sagot ay hindi bias, ito po ay nakabatay sa numero. Kung sa perception ng po ng publiko, ang pinakamataas na korupsyon ay ang nakaupong administrasyon ngayon. Paano ngayon kami makakatulong? Kailangan po natin magtulungan. Yung public pressure po ngayon, para ang Pangulo ay managot kung bakit may mga insertion, ipagpatuloy niyo po. Kasi po, marami nagsasabi na makapal ang mukha niya. At hindi siya magre-resign. Hindi po ako naniniwala dyan. Pasensya na, alam ko, iba tayo ng mga opinion dyan. Palagay ko po, idiin natin ang ebidensya sa mapayapang paraan at legal na paraan. Yes, sir. At aabot din yan sa puto, nabibigay din yan dahil alam niya sa puso niya kung Yes, ano sir. siya lahat. Kasama niyo kami. Kasama niyo po kami. Isa po kami may bahay din na nahihirapan sa lahat ng antas maging sa budget. Sa lahat ng antas, kami ang nahihirapan mabuti. Marami ka ng abogado, huwag ka nang matakot magsalita. Nandiyan si Jamie. Oh. Hindi po ako natatakot. Alam po nila yan. Pag nasa tama po ako, kahit sino po binabangga ko rin. Kabuhay ang mga pangalaman sa Proverbs! Marites, isang kahapon lang ha. May magandang quote si Ronald Reagan. No? Ang sinabi niya dati talaga,
ang demokrasya na, Tagalogin ko, ang demokrasya daw ay araw-araw pinaglalaban. Araw-araw. Kasi po kuminsan talaga nanunusutan tayo sa isang budget session lang, biglang nanakawan na tayo. Kaya ang sa akin po, ang dasal ko ngayon, within legal means, sana po talaga mapalitan na ang liderato ng Pilipinas. Wow! Basta, thank you, Attorney Gigi Bondo.